Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 yugto ng ating 40 days prayer and fasting for the nation na may temang My Amazing and Extraordinary Experience on the Goodness and Faithfulness of the Lord, or ang aking nakakamanghat kakaibang karanasan sa kabutihan at katapatan ng Diyos. At atin pong pagsasaluhan sa mga oras po na ito ay ating pinamagatang Christ is my strength. At matatagpuan po yan sa Philippians 4:13. Sabi po dito, ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Pero bago po tayo magsimula sa ating paghihimay-himay ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay umusad ng pambungad ng panalangin. So sige po, pikit po natin ang ating mga mata. Magandang gabi po, Ama. Sa oras po na ito, kami po nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, turuan mo po ako, Ama, to look to Jesus each moment of the day for my strength, Lord God. At huwag umasa sa aking lakas lang, Panginoon, because without you, Lord God, I can do nothing, Lord. Salamat po sa oras po na ito. Itago niyo po ako, Panginoon, sa inyong likuran at kayo po ang siyang higit na makita, Panginoon, sa aking buhay. Naway ang bawat mamumutawi, Panginoon, sa aking mga labi ay maging isang pagpapala sa karamihan, Panginoon. Naway matanim sa aming mga puso at isip, Panginoon, kung gaano ka na napakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa inyo po ang mataas sa papurit, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So, sino po ang tinutukoy po dito ni Pablo na nagbibigay daw sa kanya ng lakas? So, si Jesus po yun, di ba? So, noong isinulat po ni Pablo ito sa mga taga-Pilipos, ipinakita po dito ni Pablo na ang kagalakan ng Panginoon ay ang kanyang lakas. So, ano man ang mahirap na kalagayan na kanyang haharapin. So, may ilan pong kahangahangang katangian si Pablo na dapat po natin balikan. Siya yung taong natutong huwag magtiwala sa kanyang sarili lang. So, kung hindi ilagay ang lahat ng kanyang pagtitiwala kay Kristo at kay Kristo lang. So, bilang binalaan din tayo ni Jesus na kung wala siya, wala tayong magagawa. So, for me po, sobra napakalaki po ng impact po para sa akin itong verse po na ito. Dahil, kaya ito po yung i-share ko po sa inyo, bukod po sa favorite verse ko po siya. Dahil, nagsimula po akong sumunod sa Panginoon, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin. So, naniniwala ako na lahat naman ng bagay magagawa ko kasi alam kong kasama kita. So, mula nun, at hanggang ngayon, di ba, na alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. So, pero mas lalo ko pong naunawaan na kapag lumalalim ka doon sa presensya ng Panginoon o sa salita niya, talagang yung Holy Spirit po ay bibigyan ka po niya ng kapanatagan. Dahil naniniwala naman tayo na nothing is impossible sa Panginoon. So, yun po, short story lang na kung paano naging kalakasan ako ng Panginoon. Paano pinagkatiwala ko sa Kanya yung lahat ng bagay. Dahil, nung time po na nag-start po ako as sumunod sa Panginoon, ako po kasi yung tipo ng tao na talagang tahimik lang, hindi showy, talagang hindi mo ako mapapatayo sa harap or mapapagsalita sa harap ng maraming tao. So ako stage fright po talaga ako, na fear po ng humarap sa tao. So nung time nung sabi ko, Lord, hindi ko kaya talaga. So lahat ng kung anong meron ako or anong estado ko ngayon bilang isang lingkod ng Panginoon, lahat yun dahil sa habag po ng Panginoon at sa tulong po niya, dahil binigyan niya ako ng lakas. So, nung time na po na yun, nung nabaptize po ako from the Holy Spirit po talaga, way back 2012, 13 po ata yun. So, nung time po na yun, nangusap po sa akin ng Panginoon. At sabi ko, sige, gawin ko lang kung ano yung gusto ng Panginoon para sa buhay ko. And then that time po noon, sunod lang ako talaga sa Agos ng kung ano yung pinapagawa ng Lord. And then hindi naman po ako nagsisi na sumunod po sa Panginoon. At doon ko unti-unti nare-realize na iba yung pagkakatawag sa akin ng Panginoon. At
may mga times na may mga struggles po talaga bilang isang lingkod ng Panginoon. Hindi po talaga siya mawawala. At ang kagandahan po nun, kapag tayo po ay pinanananahan ng banal na espiritu, doon po talaga na natutulungan ka po talaga niya na yung Holy Spirit talaga yung nakakasama mo talaga. At yun, ng time na yun, na burden ko ang mga kabataan ng time na yun. Sobrang, sabi ko, sige, nagdesisyon ako sa sarili ko na sumunod sa Panginoon. At nung time na yun, sobrang dami nangyayari kasi nung time na yun is hindi pa talaga stable talaga yung financial ko po din talaga dahil kag-graduate ko lang din po ng college. So, nung time na yun, sobrang talagang wala, asa rin talaga sa magulang that time. At ultimo kahit na pamasahe para sa ministry talagang hingi sa tatay. So, nung time na yon, sobrang hindi ko siya na burden talaga na sumunod sa Lord kasi naniniwala ako na alam kong hindi niya nga ako pababayaan. So, nung time po na yon, sige lang, kahit na may mga times na talagang bilang isang nagdi-disciple, nag-start mag-disciple, may mga times talaga mararanasan natin na minsan hindi tayo sisiputin or sobrang late na bago tayo siputin. Pero ando doon na nagtitiwala ka sa Lord na alam niya na hindi na tayo doon sa sa balik. Pero yung part na magawa mo yung ipinapagawa sa iyo ng Lord dahil alam mo na kasama mo siya kahit na hindi mo kaya. Napapagod ka na. Sabi nga ni Pablo doon, naranasan niya na magkahikahos, naranasan niya na yung sumagana. So, nung time na yon hindi palaging masaya, hindi palaging merong darating. At sobrang doon natuto ako na talagang magtiwala sa Panginoon sa kung anong kayang gawin ng Panginoon. At nung time na yon, sige, on and off na may mga pupunta, merong hindi, pero may pagtataguan ka pa. Kapag pumupunta ka sa kanila. Pero hindi yun yung naging dahilan para sumuko ako sa Panginoon. At yun lang, pinagkatiwala ko lang sa Lord, yung mga nakakasama ko that time. At yun yung kagandahan kapag pag nagtitiwala tayo sa Panginoon na alam natin na kasama natin siya kasi alam natin na hindi niya tayo pababayaan. At sobrang thankful dahil nung time na nag-start ako noon, talagang ang Lord talaga yung nanahan sa mga pagkakataon po na yun, sa mga oras po na yun. At sobrang nagpapasalamat ako kasi nagkaroon naman ng bunga lahat ng mga ginawa mo para sa Panginoon dahil naniniwala ka na si Lord ay kasama mo. Kaya ayun, sobrang nagpapasalamat ako dahil hanggang ngayon yung mga bunga na yun ay hanggang ngayon ay nagagamit sa paglilingkod sa Panginoon at nagagamit para papurihan ng Panginoon. At hanggang ngayon hindi pa rin ako tumitigil na mag-share ng word of God kasi naniniwala ako na ito yung way or ito talaga yung purpose kung bakit tayo nandito is to share the word of God. At sabi nga, wala kang bata o matanda para magbahagi ng salita ng Panginoon. At bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat po tayo na may pangahawakan po ng salita ng Panginoon para sa kahit na anong mangyari na mga pagsubok na dadaanin natin dun sa ginagawa natin para sumunod at maglingkod sa Panginoon ay mapagtatagumpayan po natin. At kaya po ito yung napili kong verse sa inyo kasi sobrang napaka niya sa akin dahil wala talaga ako as in lakas na gawin yung mga bagay na sa tingin ko na dapat kong gawin para sa Lord kasi wala talaga as in kahit na magsalita lang or kahit na mag-hi lang minsan iniisip ko mali ba or baka mamaya ma-offend ko or baka mamaya wala naman sila matutunan sa akin. Pero ando doon yung wisdom ng Panginoon na binibigay niya. Kaya nagagawa ko yung mga bagay niya. Kaya sobrang thankful
wala talaga tayo magiging mag-ambag doon sa mga nararanasan natin at mga nakukuha natin, kundi dahil yung sa habag at sa bigay talaga sa atin ng Panginoon. At sobrang nagpapasalamat ako dahil sa lahat ng times na may mga na sa mga ginagawa ko, doon pa din yung may times na talagang natatakot ka pa din na gawin isang bagay, pero ando na palagi i-impart or i-remind sa'yo ng Lord na 'di ba? Sabi mo, ako yung magpapalakas sa'yo. So, pag may mga times sa ganun talaga na na-feel ko or may isip ko, lagi ko lang iniisip na hindi, kaya ko to dahil alam ko si Lord kasama ko. Kaya, pag may mga, hanggang ngayon na kahit na po na sa mga ginagawa ko po ngayon, may mga times talaga na minsan nandoon pa rin yung takot. Pero, ang kagandahan kapag nasa Panginoon po tayo, ang lahat talaga ng mga ginagawa natin ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. So, yun po yung wag po natin aalisin. So, sabi nga, di ba, don't lose your faith, no, to God. So, yun yung mahalaga at mawala ng lahat, wag lang yun, yung pananampalataya mo, pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi yun yung pwede nating panghawakan habang nandito tayo sa mundong ito. So, hindi po madali, lalo kung tinawag ka ng Panginoon sa ministry at lalo kung may pinapagawa sa iyo on Lord, hindi siya talaga madali. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Lord ang lahat ng ating mga ginagawa, lahat yun magagawa natin dahil alam natin na siya yung lakas natin, siya yung kasama natin. Kaya kung may mga times na nahihirapan po kayo na mag-step sa ating mga ministry na ating pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. Wag po tayong manghinawa na gawin yung bagay para sa ikapupuri sa Panginoon, kasi alam natin na lahat naman yun hindi naman natin kayang gawin kung wala naman talaga siya. Kaya ano ko lang po sa inyo is magtiwala tayo sa Panginoon dahil alam natin na at the end of the day, si Lord pa rin yung ating makakasama sa buhay na meron tayo dito. At kahit na anong mangyari na gumagawa yung kaaway para sa atin, basta ang magtiwala lang tayo at lagi tayo manalangin, kasi yun yung mapangahawakan natin na hindi tayo bibitawan ng Panginoon, yung faith natin para sa Kanya. So, yun lamang po mga kapatid, at nawa po ay na-inspired po kayo sa aking mga ibinahagi o share na kung paano tayo mas lalo na masumunod or gawin yung nais ng Panginoon. At wag natin nahayaan na magkaroon ng puwangang kaaway para tayo ay mapagod or tayo ay tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam natin na ang lahat ng ito ay hindi niya ibibigay kung hindi natin kaya. At sabi nga sa 1 Corinthians po yun, kung di ako nagkakamali. At alam ko na lahat ng mga bagay na dinaranas natin ay hindi aksidente. At naniniwala ako na lahat ng yun ay kaparaanan ng Panginoon. At kung may times na tayo ay may mga bagay na gano'n na hindi natin nauunawaan, ipagkatiwala lang po natin sa Lord. At alam kong bibigyan niya tayo ng knowledge at ng wisdom, dahil siya lang naman ang lahat sa lahat. So, yun lamang po. Nawa po ay patuloy tayo sa presensya ng Panginoon at tayo po ay lalo magpalakasan, dahil tayo po ay naniniwala na ang tanging Diyos sa buhay ay lagi nandiyan para sa atin. At ang kabutihan po ng Panginoon, no, ay nararanasan po natin yan, at tunay nga ng matapat nga po ang Panginoon sa mga buhay natin. Kahit na may mga times na good or bad, dapat patuloy lang tayo magpuri sa Panginoon. So, yun lamang po, at magandang gabi po sa inyo. At sige po, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako.
Hallelujah, Lord God Jesus. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, Father God, sa oras po na ito, Panginoon, sa akin pong mga na-share, Father God. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, sa kung ano pong kaya niyong gawin, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw yung kalakasan namin, Panginoon, sa araw-araw, Father God, ang ginagawa namin, Lord God. Lord, we thank you. Dalangin namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kasihan niyo, Panginoon, yung Banal Espiritu, Panginoon, ang mga naniminuno, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang kumilos, Lord God. Patuloy, Panginoon, na kayo ang tanging Diyos na buhay, Panginoon, ang siyang mangusap, Panginoon, sa mga itinalaga mo, Panginoon, para sa aming bansa, Lord God. Lord, we give it to you, Lord God. Ito yung part, Panginoon, na magagawa namin bilang isang inyong lingkod, Panginoon, ang ipanalangin sila, Panginoon. At Ama, patuloy, Father God, sa inyo namin lahat ipinagkakatiwa sa bawat sulok, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, siyang maihayag, Father God. Lord, we thank you, Lord God, at patuloy, Panginoon, malitaas ka, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, na nire-represent, Panginoon. Dalangin namin, Pamilya, na kayo, Panginoon, na siyang mangunat kumilos, Father God. Dalangin namin, Panginoon, na naman ang ginagawa nila, Father God. Ang mga nag-aaral, Lord God, ang mga nagtatrabaho, Father God, para ma-sustain, Lord God, yung mga needs namin, Lord God, para kami, Panginoon, ay mabuhay, Panginoon, sa mundong to, Lord God. Lord, we give it to you, Lord God. I-bless mo, Panginoon, ang gawa ng kanilang kamay, Lord God. Ang desire, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang magpatnubay, Panginoon, sa kanila, Father God. Tayo, Panginoon, sumasakay sila, Panginoon, naglalakad, may nakakasalubong, Panginoon, sa kanilang trabaho, Lord God, sa kanilang mga pag-aaral, Lord God. We give it to you, Lord God. Patuloy, Panginoon, ang matawi ka, Panginoon, sa aming mga labi at maihiyag ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Salamat po, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga churches, Lord God, branch ng CLF, CLF, Lord God, ang Navotas, Malabon, Batangas, Lord God, Valenzuela, Lord God, Bukawi, Lord God, Manila, Lord Jesus, sa inyo namin ito dinudulog at pinagkakatiwala, Lord God. Magkaroon kami nawa, Panginoon, ng isang puso, Panginoon, na may ahiyag, Panginoon, ang inyong mga salita, Lord God. Lord, gamitin mo, Panginoon, inyong mga lingkod, Panginoon, ang magsagano, Panginoon, ang bawat ng mga nakapaligid sa aming, Panginoon, ay maliwanagang, Panginoon, at patuloy, Father God, na magningning ka, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang lagi namin makasama, Panginoon. Kayo, Father God, ang lagi namin makatagpo, Panginoon, at sa gayon, Panginoon, ay wala maging buwangang kaaway, Father God, para kami, Panginoon, ay makanti, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na maging pagpapala kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga makakasalamuha, aming mga kakausap, Panginoon. At patuloy, Father God, ikaw ang siyang maranasan, Panginoon. Salamat po, Ama. At ito yung way din, Father God, ang ginagawa namin, Panginoon, to spread the gospel, Lord Jesus. Hindi lamang para sa mga kapatiran, kundi, Panginoon, para sa mga tao, Panginoon, na uhaw, Panginoon, sa inyo, Father God. Lord, dalangin namin, Panginoon, mas lalo mo kami gamitin, mas lalo mo kami, Panginoon, na mas palaguin, Panginoon, sa aming pananampalataya, Lord God. Sa gayon, Lord God, ay malaya kami, Panginoon, makapagbahagi ng inyong salita, Ama. Salamat po, Father God, at patuloy, Panginoon, na magningning ka at maliwanag ka, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy, Lord God, na wala kaming ibang sasambahin, Panginoon, kundi ikaw lang at ang tanging pangalan mo, Panginoon Diyos. Salamat po, Father God, sa mga oras na ito, sa gabi na ito, Panginoon. Patuloy kang papurihan, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. At sa inyo namin lahat ito itinataas, Panginoon, sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.